I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. November 4, Lunes, magandang umaga po. Isa ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Pinangalanan nitong Tropical Depression Wilma ng Pag-asa. Sa ngayon, ilang lugar na sa timog ang apektado ng bagyo. Para sa karagdagang detalye, kaugnay ng lagay ng panahon. Narito si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Kara, June, ang bagyong Wilma ang ika-23 bagyo na pumasok o di kayo na mo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong 2013. Lampas na nga sa karaniway hanggang 20 bagyo na bumibisita rito sa ating Pilipinas o sa ating bansa taon-taon. Nakataas ngayon ang Public Storm Warning Signal number 1 dyan sa Dinagat Island, Surigao del Norte kasama ang Siargao Island, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Camiguin. Makararana sa mga nabanggit na lugar ng malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Wilma sa layong 180 kilometers dyan sa may silangan ng Hinatuan City, Surigao del Sur, nitong alas 5 ng madaling araw. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot na sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. Mang Tani, doon po sa pinapakita ninyong graphics dyan, mukha po atang magla-landfall itong bagyong ito. Bukod po sa Mindanao, ano-ano pa po bang mga lugar ang maaapektuhan po nitong bagyong Wilma? Yes, Kara. Ayon dito sa Pag-asa Forecast Track, posibleng mag-landfall ang bagyong Wilma dyan sa may Surigao del Sur mamayang gabi. At may chance rin itong maging isang tropical storm base naman sa datos ng Weather Central. At bukod nga sa probinsya ng Surigao del Sur, maaaring tahakin din at direktang manalasa ang bagyo dyan sa mga lalawigan ng Agusan del Norte, kasama yung Agusan del Sur at dyan sa may Butuan City, Misamis Oriental, Camiguin, dyan sa may Siquijor, Negros Island, lalo na itong katimugang bahagi niyan, at dito sa may Puerto Princesa dyan sa Palawan, bago tuluyang pumunta dyan sa may West Philippine Sea. At posible rin pong maapektuhan ng ilang karatig probinsya kung sakaling magbago ang galaw ng bagyo. Kaya mga kapuso, maiging tumutok sa mga susunod na weather update. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao kasama ang Visayas, magkakaroon ng maulang panahon ngayong araw, katamtaman hanggang sa malakas na ulan ang maranasan sa mga nabanggit na lugar at epekto naman po yan ng Intertropical Convergence Zone. Kaya pinapayuhan ng Pag-asa ang ating mga kababayan na maging alerto sa banta ng baha at landslide. At dito sa Luzon, bahagya hanggang sa madalas na pag-uulap ng langit ang aasahan, nasasamahan naman po ng pulo-pulong ulan o di kaya thunderstorm. Mahihinang ulan po ang maranasan dito sa eastern section, dulot naman yan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa silangan. At dito sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan pero posible pa rin po yung mga thunderstorm. At mga kapuso, mayroon pang isang bagyo na namata naman dito sa may Pacific Ocean. Pero yan po ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa datos na nakalap ng Weather Central, nagbabanta rin itong pumasok sa PAR sa kalagitnaan po ng linggong ito. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.